Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, balikan lang po natin itong inilabas na forecast ng pag-asa. Ayon po dito, patuloy ang pagbabantay ng pag-asa dito sa bagyong Auring na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At kanina pong alas 4 ng umaga, huli po yung namataan sa layong 125 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 55 kilometers per hour at pabugso nga abot naman ng 70 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang pagkilos ng bagyo ay pa west-northwest sa bilis na 7 kilometers per hour. At kanina po sa ating panayam kay Pag-asa Weather Forecaster Obet Badrina, nabanggit niya na kung sakaling magpatuloy po yung bilis at direksyon nitong bagyong Auring, posible po yan tumama o maglandfall dito sa bahagi ng Surigao Provinces mamayang gabi. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. Samantala, kasabay po ng pag-iral ng bagyong Auring dito sa loob ng ating PAR, ito rin pong pag-iral nitong northeast monsoon o yung hanging amihan. Makakaapekto pa rin yan dito sa northern pababa po dito sa may Central Luzon. Dahil po dito sa mga weather systems na ito, para sa mga susunod na oras, inaasahan po natin yung mga pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin. Dito yan sa may Caraga, pati na rin po sa northern Mindanao at sa mga probinsya ng Davao del Norte, northern Davao Oriental, Compostela Valley, Bohol, ganun din po dito sa bahagi po ng Siquijor at sa may Southern Leyte. Inaasahan naman ang maulap na kalangitan na magdudulot ng katamtaman hanggang sa paminsanang malalakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito po yan sa natitirang bahagi ng Visayas at maaari po yung magdulot na mga pagbaha o kaya naman ay pagguho na lupa. Kaya doble ingat para sa mga residente ng nabanggit na lugar. Inaasahan naman po natin ang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. Dito yan sa probinsya ng Palawan, ganun din sa Bicol Region at sa natitirang bahagi pa ng Mindanao. Para naman sa Metro Manila at ganun din po dito sa regions ng Cordillera, Ilocos at pati na rin sa Cagayan Valley hanggang dito po sa Central Luzon, mararanasan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated light rains. At sa natitirang bahagi po ng ating bansa o yung mga lugar na hindi ko po nabanggit, dito mararanasan yung generally fair weather condition. Ibig sabihin, mararanasan po yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At kaugnay po ng bagyong Auring na ating binabantayan, narito po yung mga lugar na nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Kabilang po dito ang Bohol, Siquijor, Negros Provinces, Southern Leyte at ganun din ang bahagi ng Cebu. Nasa ilalim rin ng Signal number 1 ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Siargao Island. Kabilang din dyan ang Dinagat Province, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon at Camiguin. At nasa ilalim din po ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 ang Davao del Norte, Northern Davao Oriental, Northern Zamboanga del Norte. Kabilang din dito ang Lanao del Norte, Northern Lanao del Sur at maging ang Compostela Valley. Sa mga lugar na aking nabanggit, mararanasan po ang lakas ng hangin nga abot ng 30 to 60 kilometers per hour. Sa loob po yan ng 36 hours, kaya naman maging alerto po ang mga residente. Ganun din sa mga malalakas sa pag-ulan at bugso ng hangin na dadalhin po nitong bagyong Auring na patuloy nga ang paglapit dito sa ating landmass. At ay dito naman po sa ating gale warning, ibig sabihin po nito
dito po mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Kabilang po dito itong eastern seaboards ng Visayas, pababa po dito sa silangang baybayin pa ng Mindanao. Kabilang po dyan ang mga sumusunod. Ang mga baybayin po ng Leyte, ganun din ang eastern coast ng Davao Oriental. At dahil nga mararanasan yung napakaalong kondisyon ng karagatan, hindi muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Pero para po doon sa mga lugar na nabanggit ko kanina na nasa ilalim ng signal number 1, automatically po ay wala po munang biyahe ang anumang sasakyang pandagat. Yan po ang mga nakalap naming impormasyon para sa araw na ito. Maraming salamat sa pagtutok. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at mainahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.